Sa akin si Royal. Thank you so much, Miss Crispy Gakram, and also napakaganda ng nangyari kay Miss Marjorie Oscar, mga Bisaya, no? Hello sa mga Bisaya diha. Kamusta man mo tanan sa mga Ilonggo? Hello. And syempre sa lahat ng mga nandito right now sa loob ng Zoom natin, i-share pa natin lalo para mas madami pa tayong matulungan at mas madami pang mga tao yung ma-inspire. Kasi sa dami ng nangyayari right now, I think kailangan ng mga tao makarinig ng mga success stories or mga storya na hindi man ganun ka-grand yung nangyari sa buhay nila, but makikita mo yung hope na masasabi mo pag narinig mo, kagaya kay Coach Marge, sabi niya kanina, hindi na niya pinangarap yung makapag-travel sa abroad. But binigay po ng community natin, and that would parang makarinig ng mga tao na sasabihin nilang, okay pa pala, no? May pag-asa pa pala, no? May liwanag pa pala, no? Amidst dun sa mga nangyayari sa buhay natin. Well, anyway, share pa po natin yung ating Zoom. And mabilisan lang po ako. I will just flash kung ano yung mga nangyari sa akin and papakilala lang ako ng konti. I am Grace Alquesola. I was a college undergraduate and then I am a college undergrad and then former supervisor. 10 years po akong nag-work. Pinaka-last na work ko, supervisor po ako sa isang tire company. So, nasharean po ako dito through Mentor Chon Aguilar Villanueva. Pinakilala niya po ako sa anak niya na si Miss Tanya Morales, yung founder po ng Royals International Empire. And so, ngayon, fast forward, since pareho naman tayong lahat na nandito, unang-una, natatakot ka. Pangalawa, hindi mo alam kung anong gagawin. Pangatlo, gusto mo sana siyang gawin, kaya lang wala kang pera. Pang-apat, di ba? Gusto mo sana na start yung ganitong klase ng opportunity, kaya lang wala kang idea, as in zero knowledge. Takot ka, baka ma-scam ka. Takot ka, baka hindi mo siya magawa. Wala kang tiwala sa sarili mo. Mababa yung kumpiyansa mo in doing this kind of opportunity. Nakikita mo, naniniwala ka naman sa result, but nagdadalawang isip ka kasi ang nakikita mo yung sarili mong kakayahan. 'Di ba? Or busy ka right now kaya hindi mo siya magawa. Marami yung reason kung bakit yung mga tao parang alangan naggawin yung ganitong negosyo. Just like me, alangan din ako at first. Syempre, as empleyado, walang ipon. Okay? Walang magandang kinikita. As empleyado, pagod lagi. As empleyado, walang ipon. So, parang ganun. But, you know what? Imbis na gawin ko siyang rason, gamitin ko siyang rason or excuse para hindi ko siya magawa, yun pa yung ginawa kong reason. All the more kung bakit ko siya gagawin. Wala akong alam, I will do this to learn. Wala akong kumpiyansang gagawin ko to, sabi ng mentor ko, i-guide niya ako, so anong kinakatakot ko? Wala akong pera, dati na akong wala, ano ba naman na mawawala sa akin? What if ipangutang ko, ipanghiram ko, i-cash advance ko sa amo ko, ang importante, nag-try ako. 'Di ba? So, busy ako, ayoko naman na maging busy habang buhay, na hanggang pagtanda ko, nagtatrabaho pa rin ako. Okay, so yun yung mga reasons kung bakit sinubukan ko yung ganitong klase ng opportunity. And nung nakilala ko yung negosyo at nakita ko na sobrang daming nagbago ang buhay, minahal ko siya. And then, ginawa ko lahat hanggang sa kumita ako, hanggang sa na-enjoy ko yung mga na-enjoy nung mga nakikita kong nauna sa akin. Wala pong una-unahan, wala pong nahuli sa ganitong klase ng opportunity. The important thing there is pag gagawin mo siya, buong puso mo siyang gagawin kasi ang goal mo hindi lang naman para sa sarili. Parang kagaya ko, hindi ko ginagawa to para lang sa akin. Kaya
kahit amidst those mga reasons na pwede ko namang gamitin, 'di ba? Irason para maging excuse na hindi ko siya gawin. Ginawa ko siya. Bakit hindi lang naman ako but family ko or yung mga taong kagaya ko na parang nawawala na ng pag-asa sa buhay. Okay? Pagod, syempre, mahirap, syempre, pero sure ako na mapapagaan siya because of the mentors na nagga-guide. Yan. So, that's why nagkaroon tayo ng mga travels, unang mga na-experience natin dito, Hong Kong, South Korea, Thailand, other places in the Philippines, since mahilig tayong mag-beach, kagaya niyan, Palawan, Puerto Galera, Boracay, which napupuntahan naman ng iba. But as for me, I am so proud to say that I can travel, I can enjoy my time, I can spend time for myself, I can take care of myself, I can spend time with my family without thinking na ano pa yung gagastusin ko bukas makalawak because andyan lang ang negosyo ko, kahit saan ako pumunta, dala-dala ko yung negosyo ko, and I am confident na kahit ano man ang ginagawa ko, I can still earn. So yun yung reason na bakit ko siya ginawa, because I want passive income na later on, kahit lesser na ang ginagawa ko, kumikita pa rin ako. And because of this industry, because of Royals International Empire, and because of Mentor Tanya Morales and the rest of the council, nakikita pa po ba yung share screen ko? I was able to acquire my first car. Yung first car ko po, yun po yung na-open yung bubong. Ayan. So, may sunroof po siya. And I've tried earning 6 figures in a month. And na-try kong kumita dito na sa loob ng isang buwan, 200,000, 260,000, 180, 157,000 pesos. Hanggang sa right now, nakakatuwa because goal po natin na magkaroon ng 6 million, umabot po ng 6 million na income po dito sa negosyo natin or sa opportunity po natin. So, yun po yung magandang nangyari sa akin dito sa community natin. Malapit na po akong matapos, na I hope makasama po namin kayo sa pag-build ng mga pangarap namin, kasi kung kami nandito na, sure ako susunod ka. Yun yung maganda doon, because that's the promise of this kind of industry. Ang importante, may mga taong tutulong sa'yo, mag-guide sa'yo para magawa mo yung lahat ng kailangan mong gawin. Isa sa mga reason kung bakit ko ginawa ito, pwede niyong screenshot. Na-realize ko lang yung 3 things na nagkocontrol sa atin: our time, our health, and our wealth. Naalala niyo po ba nung bata ka pa, wala kang say sa buhay? Hindi ka pinapakinggan, your opinions doesn't matter. Walang nakikinig sa'yo, baliwala ka because bata ka pa lang eh. All you have is your time and your health. Wala kang pera. Nung nagkaedad ka or nung nag-teenager, nag-college ka, ang sabi mo, magtatrabaho ako para magkaroon ako ng pera, para magkaroon ako ng freedom, para magawa ko lahat ng gusto ko na hindi ko nagagawa nung bata ako, para magkaroon ako ng boses, para, magkaroon ako ng value sa family. Good news, nagkaroon ka ng pera, but that doesn't mean na enough na yung kinikita mo, because alam mo sa sarili mo, kulang na kulang. Tama, kung magta-travel ka man, mangungutang ka, mag-iipon ka ng matagal na panahon para makapag-travel ka. Bibili ka ng damit, mag-iipon ka para mangungutang ka para makabili, right? But ang kapalit nun is nabawasan na yung time mo para sa sarili mo and para sa family mo. And you thought na magagawa mo yung gusto mo, pero hindi pala ganun kadali. Because nandun na yung pag mag-absent ako, wala na akong sahod, kulang na sasahurin ko, tama? Or baka ma-terminate ako sa trabaho ko. Sa parang ganun. Na ngayon, yung mga may edad na po dyan, yung mga young at heart, makaka-relate po kayo. Right now, kung may pera po kayong ipon na malaki-laki, or right now, inaasahan nyo yung matatanggap nyong malaking halaga kapag nag-retire na kayo, or kapag magkaroon na kayo ng pensyon. Okay? Yes, oo, pwedeng may pera ka, pero you already lost mahabang time para ma-enjoy yung buhay. Para ma-enjoy na lumalaki yung mga anak mo. Para ma-enjoy yung mga birthday na napagpaliban mo. Para ma-enjoy yung mga bagay na sana
masaya kang kasama ang pamilya mo. So, mafe-feel mo yan right now kung ikaw nag-edad ng 50 hanggang 60, 70, sasabihin mo, if I could turn back time, kung ibabalik ko lang ang panahon, 'di ba sana nag-try ako ng ganito. Sana hindi ako humintong mangarap. Sana hindi ko hinintong magsumubok ng sumubok, kahit ma-fail, okay lang, natuto naman, basta try lang ulit hanggang makuha ko yung perfect na formula para gumanda ang buhay ko ng mas early. Para nung mga panahon na yun, kung maibabalik mo, mas na-enjoy mo pa yung pera mo at ang time mo with your family and sa sarili mo. E de sana, kung magkasakit ka man ngayon, kasi lumalabas na yung mga ganun, di ba? Kapag medyo nagkakaedad na, e de sana masaya ka and you are not worried kung sino yung mag-aalaga sa'yo when you get old. Kasi yun yung fear ngayon ng karamihan. I am old. Pag wala na akong pera, sino kayang papansin sa akin para mag-alaga sa akin? 'Di ba? And yun yung naging yun yung naging push ko na mas galingan palalo sa ganitong industry. Hindi naman siya sa lahat ng panahon masaya at hindi naman siya sa lahat ng panahon maganda ang takbo. Pero I make sure na meron pa rin nandito pa rin ako because I can still rebuild myself. Pwede pa rin ako magsimula. Hanggang sa dumating yung right time for me. Hanggang sa kagaya mo, kapag ginawa mo to, panghawakan mo talaga lahat ng mga tinuturo ng mentor mo. And makikipag-coordinate ka because madami kang matututunan. Sabi ni Sarah, yes, that's my worries kung sino ang mag-aalaga sa akin. Sometimes, may mga nakakausap akong may age na, medyo may edad na. Sasabihin niya, naku, matanda na ako, hindi na ako bagay dyan. Hindi na ako pwede dyan. As long as humihinga ka, pwede pa. Ako, nung mga time na nagsimula ako dito, napagod lang talaga ako eh. Bakit ako nag-start? Napagod ako. Napagod akong maging mahirap. Nakakapagod maging mahirap, di ba? Napagod akong paulit-ulit na sitwasyon sa finances. There was a time when those were the words that I kept saying to myself. I was really tired. Pagod ako. Pagod na ako. Tired of living the same cycle paulit-ulit. Working hard, but seeing little progress lang. But minsan, alam mo yung shrimp, sabi nung ni Ma'am Aida, yung OFW from Italy. Narinig ko sa kanya kasi umuwi siya. And sa community natin, parang shrimp. isang hakbang paabante, 2 hakbang pabalik. Kaya walang nararating. Ay mapapansin mo hanggang ngayon, ganyan pa rin. Problema mo yung anak mo. Ikaw pa rin ang sumusuporta hanggang ngayon. Problema mo dati, yung anak mo, walang masyadong direksyon sa buhay. Hanggang ngayon, ganyan pa rin problem mo. Problema mo dati, ikaw lahat. Ngayon, kahit matanda ka na, kahit may edad ka na, ikaw pa rin lahat. Sa'yo pa rin lahat. Walang nagbago. You're tired of carrying heavy burdens. Ako, I was really tired before carrying those burden na parang madami sila. Ako lahat ang nakasaklay, nakapatong sila lahat sa akin. So parang ganon. Kung ikaw man ganyan din yung buhay mo right now, kailangan mo nang mag-isip because at some point, pag napagod ka, pati katawan mo mapapagod, pati utak mo mapapagod. And I know there are people here right now who are wondering in life, what could ever change? Ikaw na nanonood right now, mapapatanong ka sa sarili mo, ano pa ba pwedeng magbago sa buhay ko? Meron pa ba? May chance pa ba? And I know what it feels like to believe that maybe this is what life has to offer. Naniniwala na lang ako dati na, ganito na talaga eh, eto na binigay na Lord eh, tanggapin ko na lang. Eto na yun eh, wala na akong magagawa. Hanggang dito na lang talaga. 'Di ba? And
Ako, naramdaman ko din dati how it feels like to be trapped. Para kang nakakulong, di ka makaalis. Gusto mo. Alam mo, gusto mong umalagwa pero hindi mo magawa. Gusto mong makaalis dyan pero hindi mo magawa. Diba you are trapped in the same situation years and years and years has gone by. And pati na din nakikita mo, ang nakakalungkot when titingnan mo yung lineage ng family mo, pati sila parang ganun din yung tinatahak nila. Then yung hirap na ayaw mong maranasan nila, makikita mo sila parang eto din yung tatahakin niyang hirap eh. Nagsakripisyo naman ako para hindi nila maranasan to. Pero bakit parang nakikita ko parang dito din sila papunta? Di ba masakit yung ganun? But one thing has changed everything in my life. I refuse to believe that my current situation was my final destination. Dumating yung point na sabi ko, yung pinaniniwalaan ko dating hanggang dito na lang ako. Right now, tinwist ko siya. Nung nakita ko yung opportunity, hindi, meron pa. Meron pang magandang mangyayari. And doon nag-arise yung hope. And that hope is really powerful. Kasi yung hope na yan, once may nangyaring maganda because of that hope, may nagawa kang first step because of that hope, may nagawa kang matapang na hakbang because of that hope, and umasenso ka because of that hope, may magandang nangyayaring pagbabago sa buhay mo because of that hope, yan din yung maipapasa mo sa mga taong makikinig sa'yo. And magkakaroon din sila ng pag-asa. Hope is powerful. It gives you the courage to keep going even when you can't yet see the results. Na-share sa'yo to, nakita mo lang yung result nila, 50-50 ka, maniniwala ba ako mangyayari yan sa akin? Yes, oo, nangyayari sa kanila, pero sa akin kaya? Possible? Believe. Panghawakan mo yung hope na yan. Okay? Na may magandang mangyayaring resulta sa'yo. Because nangyari sa kanila. And that hope alone is not enough. Hindi lang hanggang doon. You have to pair it with action. That's why you are here. That's why dinala ka dito. Para ipakita sa'yo kung ano pa yung pwede mong gawin. Ano yung pwedeng nag-aantay sa'yo. Learn new skill. Change your mindset. Kasi iba talaga. Kaya nga sila umasenso, kaya sila mayaman, kaya sila maganda buhay. Kesa sa'yo, hindi naman yan will ni God sa'yo na hanggang dyan ka lang anak. No. 'Di ba? Gusto niya umasenso ka, gusto niya gumanda buhay mo, yumaman ka, hindi para ipagmayabang, but para maging inspirasyon sa iba. Para makatulong sa iba. And you have this opportunity. And you have your mentor, kung may coach ka, the community. 'Di ba? Surround yourself with people who inspires you to grow. And your life doesn't change overnight. Tandaan mo yan. Hindi lang ngayon, magbabago siya. It changes through small decisions you make every single day. Sa bawat araw na dumadaan, na parang relationship mo, parang yung relationship mo sa asawa mo, na kahit inis na inis ka na, pipiliin ko pa rin maniwalang magbabago. Pipiliin ko pa rin na, alam mo yung ganon? Every day, it's a choice. And if you're tired of being where you are right now, don't let that exhaustion or yung napagod ka become the reason you quit or you stop. Ituloy-tuloy mo. Okay? Let it become the reason you fight harder for the life you deserve. Because nag-aantay sa'yo yung buhay na gusto mong mangyari sa'yo. And remember this, being born into poverty is not your choice. Hindi mo naman choice yan yung naging magulang mo. Sa mga kabataan right now, sa mga millennials, or even sa mga baby boomers na nandito right now. Hindi mo naman choice na pinanganak ka mahirap. Staying there without trying to grow is a choice you can change. Whatever may happen, kailangan nakafocus ka into change. Ayoko neto and ayokong ma-experience eto ng mga next generation ko. Kaya whatever may happen, gagawin ko siya, susubukan ko siya, I will do everything, hindi lang yung best mo.
Okay? And you don't need to have everything figured out today. Hindi mo kailangan malaman lahat today. You just need to take the next step. What is the next step? Na-sharean ka na-explain na sa'yo, eto kaganda, may narinig ka ng mga testimony. The next step would be in the opportunity. Do this. Register, 'di ba? Take the registration, enroll para maturuan ka. Yun yung next step. And the person you dream of becoming is built by the choices you make today, not by the circumstances you were born into. Hindi yun dahil sa mga sirkumstansya ng buhay mo. Hirap ng buhay, krisis, ganito, ako lahat, ito, ganyan, wala nang natitira, wala nang ipon. You have a choice. Every day you have a choice. 'Di ba? If I can rise from where I once was, so can you. Kung nakaalis ako sa sitwasyon ko, makakaalis ka din. Okay? Don't lose hope because your breakthrough may be closer than you think. Keep learning through your coach, through your mentor, and keep believing in God. Keep moving forward with your own feet. Kasi si Lord, yung mentor mo, yung opportunity, at ikaw ang mga ingredient. And your story doesn't end with struggle. It can become a story of growth, resilience, and victory na pwedeng maka-inspire sa ibang tao at maka-motivate sa ibang tao. And yung purpose mo, doon manggagaling. So, thank you so much. This is Mentor Grace Alquesola. Have a great day. Back to our host. Miss Mary Grace Alquesola, so sobrang nakaka-inspire na story mo na shinare sa atin right now. O, diba? Bahain naman natin dyan ang gratitude message si Miss Grace, o diba? Na dating empleyado, pero ngayon grabe yung buhay. Wait muna. Okay, one, tama na siya. Okay, 1, 2, 3. Ulit po. 1, 2, 3. Yun! O, diba? Yun. Thank you so much sa ating sharers right now. Diba? Miss Marjorie, Miss Grace, or Rafi. Yan, bahayin naman natin ang gratitude message.